So I will just have a quick lecture to all of you para mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung karapatan natin, ano yung obligations natin as a member of the Taong Bayan of the Republic of the Philippines, at kung gaano na kagrabe yung corruption problem that our country is currently facing. Iisa-isahin ko po sa Constitution para maintindihan nyo talaga. Okay? So yung una pong i-discuss ko sa inyo, whether or not meron ba tayong karapatan para gawin itong ginagawa natin ngayong araw na ito. Meron wala? Ano yung basehan? Ha? Okay. Ha? Anong section? Section 4, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, to peaceful assembly, to petition yung mga hinanakit natin sa gobyerno. Yan yung karapatan natin. Klaro po yan. Hindi pa po yan tinatanggal sa Bill of Rights. Okay? Pangalawa, may nagsasabi, wala daw tayong, o yung iba, wala daw pong karapatan magreklamo kasi hindi naman daw nagbabayad ng tax. Tama ba yun? Mali. Pero naniniwala kayo doon na hindi kayo nagbabayad ng tax? Alam niyo na pala, so hindi ko na siguro explain. Pero I will just explain para mas maintindihan niyo po ha. Pumunta po kayo ng fast food. Ano yung favorite fast food ninyo? Ano? Again? Sige. Parang ano parang hindi tayo magkasundo sa favorite fast food Okay, pero anyway po, ganito na lang. Pag bumili po kayo ng fast food, tingnan ninyo sa resibo, ano yung nasa pinakababa doon? In other words, lahat tayo, sa tingin ko po halos lahat ng nandito ngayon, nagbayad na ng buwis one way or another. May it be directly or indirectly via VAT. Okay? So ngayon, ang point ko po dito, ibig sabihin, kung tayo nag-shoulder ng VAT, sino yung ninanakawan? So, klarong-klaro po yan. We have the right to speech, freedom of expression, to petition peacefully, and as taxpayers, meron po talaga tayong karapatan para mag-ingay at ipaalam sa gobyerno kung ano yung mga hinanaing at mga ano natin sa kanila. Galit ba yung tawag? Or basta ayaw natin yung mga ginagawa nilang kalokohan. Diba? So that is very clear po. We have that right as Filipino citizens. Okay? Klaro na? Okay. So ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo kung gaano na kagrabe yung corruption. Para mas maintindihan nyo talaga, sino ang nagsisimula ng budget process sa Pilipinas? Anong office yung una? It is the executive branch of the government. The office of the president, yung nauuna sa budget process. Okay? Ano yung ginagawa ng office of the president, the executive? Yan po yung National Expenditure Program, yung NEP. Familiar? Hindi familiar? O ngayon, sinabi ko na, dapat familiar na yan, ha? The National Expenditure Program comes from the Office of the President. Okay? Sa Presidente po, nauuna yung first step in the budget-making process. After po niyan, pupunta yan ngayon sa Kongreso. Doon na ngayon ano yung magic word ngayon? Insertion? Yan. Diyan na po nangyayari yan, yung mga amendments, mga insertions na yan sa Congress. So kung meron po silang mga gusto papondohan ng mga proyekto, una po yan from the President to the Congress. Tapos kung may nakalimutan or may gusto pang isingit, yung Executive or the Office of the President, yan na yun ngayon yung
sinabi, napanood nyo siguro yung 3-part video, di ba? Napanood nyo ba yan, yung may part 3? Yun, dyan na nangyayari yan, yung mga insertion na yan. So kung makikita po ninyo, the possible source, the first source of corruption, saan galing? Kayo nagsabi nun hindi ako. So first from the executive, Congress, and then after po niyan, ngayon syempre pag naging batas na, i-implement na po, di ba, yung mga proyekto natin. Sino yung may trabaho para mag-implement ng mga projects? It is still the office or the executive branch of the government. Specifically, the Department of Public Works. In relation po sa mga flood control issues ngayon, DPWH yung may hawak niyan. Okay? Ngayon, kung na-implement na, yung next po nating titingnan dyan, whether or not ghost ba yung project or substandard. Ano pong opisina ng gobyerno ang magsasabi sa atin kung may ghost project ba? Or kung nagamit ba ng maayos yung pera natin? Ano office? Ayun, tama yun dito. Mali kayo. Tama to, COA. Commission on Audit po yung magsasabi kung tama ba yung paggastos ng pera. Okay? Nagigets nyo ba or magulo? Baka boring na. Boring hindi. Kahit na boring, hindi pwede maging boring kasi kailangan nyo intindihin to. Trabaho natin to Diba? So going back, yung COA po ang may trabaho to determine whether or not ghost projects ba tama yung paggastos ng pera. Okay. Ngayon, ang dilemma natin, sino yung mga tinuturo na may mga source ng corruption? Congress lang? Congress lang ba yung tinuturo? Sa madaling sabi po, parang lahat na ngayon tinuturo, di ba? Executive, may kalokohan daw. Congress, may kalokohan. Ano sabi sa COA? May contractor din daw doon na commissioner. Diba? So yung point ko po dito, kung makikita ninyo, lahat po ng branches of the government natin, hindi naman po lahat. Majority ng branches of our government currently ay it appears na they are involved in corruption. Diba? Executive, legislative, even up to the Independent Constitutional Commission na COA. Naintindihan niyo po ba kung gaano kalaki yun? Yung problema natin. Diba? Kasi dapat po, yung Commission on Audit, sila na nga yung magsasabi sa atin kung tama. Pero ngayon, it appears kahit sila po may involvement din doon sa mga flood control issues. And then ito po, isingit ko na lang din, since na-discuss na natin yung Independent Constitutional Commissions. Ano pa yung isang Independent Constitutional Commission na dapat protector siya ng taong bayan? Ano yan? Ombudsman, di ba? Yung best friend ni Senator Marcoleta. So yung ombudsman po, that is also an independent constitutional office na ang trabaho niya, protektahan tayo from corruption ng iba't ibang government officials natin. Therefore, ang ombudsman po dapat pagtingnan siya ng isang reasonable at ordinaryong Pilipino, it would appear in his eyes na hindi bias yung ombudsman. Dapat ganyan po yan. Kaya nga po, independent constitutional office yan siya. Kasi pag independent constitutional office po, ibig sabihin yan, tayo mismo direkta ang nag-create ng office na yan. Constitutionally approved and created. Okay? Ngayon, tanungin ko po kayo, ano ba tingin ninyo sa ombudsman? Ano sa kanin? Bendalo? Bendalo sa... Ikaw nagsabi na, hindi ako.